Sablay ang texture ng tela, boring ang kulay, at kailangan pa ng adjustment sa sukat na nakatala sa kanyang notebook. Yon ang assessment ni Luisa sa belted v-neck dress shirt na kasalukuy nakadrape kay Marie Antoinette, isa sa apat na life-size mannequins na official taga-sukat ng mga creations nila doon sa studio. Bago aktwal na tahiin ang mga outfit at ipasuot yon sa mga buhay na modelo, that is. Magdadalawang linggo matapos makabalik sa Pilipinas. It was business as usual for Juan Luisa Castillo. Diretso kayod siya isang araw pagkalapag ng flight niya galing Singapore. Kahit pa nga okay lang daw kung tapusin na rin niya ang kabuuan ng kanyang leave. But no, she wanted to work, keep herself busy, driven, keep her mind off other stuff, kumbaga. Pursing her lips, kunot noong nagpatuloy si Luisa sa kanyang appraisal. Sabihin ng may kamalian kung sakali, pero silk ang pinakamainam na gamiting material para sa dress shirt na ito. Sapat na ang nipis ng tela para mag-cling ng maayos sa katawan na magsusuot. Matingkad din at elegante ang kulay, lalo na kung yung sutla na binili niya sa Phuket ang... Luisa? Phuket. Luisa! She sighed. That cruise. Na naman. Uy, Luisa! Yung cruise na hindi ko rin tinapos dahil ayun, nabuking ako ni Adrian. Luisa, hoy! Muling bulyaw ng kung sinong hitad sa mismong tenga ng dalaga. Sukat na palundag si Luisa sa kanyang kinatatayuan. She turned around only to meet Stern. Taitaas kilay na face ni Ate Kay, ang personal assistant ni Sir Ren. Hi, girl Lulu. Exasperated na himutok ng baklang akma pang iyahampas ang daladala nitong planner sa kanyang sentido. Ano bang kakaibang hangin na nalanghap mo dun sa cruise? At ever since mag-MacArthur ka rito, ganyan ka na? She was thankful at naistorbo nito ang kanyang pagmumuni-muni. Ganyan. Patay mali siyang ulit ng dalaga. Zoned out, tameme, distracted, wala sa self. Bumuntong hininga si Kay. My goodness, you are just as bad as Sir Ren. At sa Palawan siya nagbakasyon. Napayakod si Luisa. Sorry. Sorihin niyo pareho ang inyong mga fes? Acidic na reply nito. Anyways, tawag ka ng ating henyong boss. Bumaba ka raw at may ipag-uutos ata sa'yo. Yun ay kung hindi kayo magpa sa outer space na namang dalawa. Hala, vamos! Minsang pumalakpak pa ang bakla. Kabuuan ng daloy ni Kay? Nangaasar na hirit ni Jopay, isa sa mga junior illustrators. Nakasalubong na ito sa may bungad ng hagdanan. Napaume si Luisa. Wish lang niya siguro. Narinig ko yon. Faint, ngunit ines na resback naman ng PA mula sa opisinang pinanggalingan. Naghagikikan sila. Dispensa, madam. Dispensa. Bawi niya rito. To Jopay, she declared. Naalibadbaran lang siguro kay Sir Ren. I mean, it's been a week mula na makabalik siya sa Maynila and he is perfectly fine. Salamat sa concern, Luisa. Tuyot at panapos na boses na siyang may-ari, walang iba kundi si Ren Ishida mismo. Sir! Nakasandalang latest head designer ng DC sa doorpost patungo sa walk-in atelier, looking every inch the male ramp model that he was before his successful debut as couture de mode 5 years ago. At 27 years old, may isang taon na rin, mula palitan nito si Yesha Lagman, ang dating head designer nila na nagbukas mula noon ng sarili nitong shop sa New York. Strict at may pagka-demanding man sa trabaho nung una, medyo natuto na rin ang binata na mag-relax at makibagay sa general kabaklaan ng staff na pinamumunuan nito ngayon. Pero minsan, lalo na kapag feeling pressured to o tila may kung anong gumugulo sa isip, bumabalik ang pagkabugnuti nito. Like right now. I'd like to go over this before end of shift, please? Sambit ni Sir Ren, nodding pointedly at the wall clock na ang bira ay 4:35 p.m. Sa isang kamay, hawak nito ang isang sketchpad replete with notes and rough designs. Yes po, right away, tugon ni Luisa, smiling apologetically. Nagmamadali siyang sumunod sa kanyang boss papasok sa work area nito. Kabuuan ng daling ni Sir Ren, pabiro, at may kalakasang bulong ni Jopay. Nang makalayo sila. Narinig ko yun.
Mahinahong bitaw naman ng lalaking nabanggit, bagay na nagpatalon sa dalagang illustrator. And that's all, I guess. Sir Ren concluded sabay pinit sa sketchpad na binoklat ito kani-kanina lamang. Na-forward ko na sa PC mo yung specs ng smoking jacket at pantsuit, though if you want, you can simply photocopy my notes. Kinuha ni Luisa ang kwaderno nito. Mas komportable siyang magtrabaho by hand kaysa maniobrahin ng stylus at drawing tablet na konektado sa kanyang computer. Sa Thursday pa ang due date? Yeah, pero syempre mas okay kung mas maaga pa ron. I'll try. Nakangiting sagot ng dalaga na sumaludo. Papaalis sana siya para ipa-photocopy ang naturang notebook nang mapansing matamang nakatitig pa rin sa kanya si Ren. She cleared her throat. Sir? Hindi naman mahali ang pagkakatingin nito, per se, subalit unnerving pa rin. It's nothing, Luisa. Waring natauhang sagot ng designer. She was not entirely sure pero tila sinambit nito ang kanyang pangalan more for his benefit rather than hers. Not that she cared, inipit lang niya sa isang kilikilang notebook at in-excuse ang sarili. Nasa pintuan siya nang biglang magsalitang muli sa Sir Ren. Wait! Actually, hindi to tungkol sa trabaho pero... Yes? Luisa prompted carefully. Kung ibang lalaki ang kaharap niya ngayon, she would think opening spiel iyon para anyayahan siyang makipag-date. But this is Sir Ren, who never, as in never, went out on dates, pero hindi naman daw in the closet na bading. Pawang nag-atubili man, manakalakang nakaipon din ng lakas ang binata. It's about Mia, yung kakambal mo? Bulalas nito. You see, I went to Palawan last week and it just so happened na nakita ko siya ron. I don't know if she told you but... No, she hasn't told me about it. Pakli ni Luisa. Bagaman sinikap niyang tanggalin ang pait sa kanyang tono, it still came out sounding a bit harsh. Mia? Samantala nayayamot na paulit ng kanyang diwa. Puro na lang Mia, Mia. Si Mia na mas may dating sa kanila. Si Mia na sikat at kilala ng madla. Si Mia na mahal ni Adrian. She frowned, hating herself for even thinking that way about her twin. Walang kasalanan si Mia kung nagkataong naging kasintahan nito ang lalaking inibig na noon pa man ni Luisa. Siya ang unang nakatagpo ng binata. Sure, pero sapat ba yung dahilan para akuin ang puso nito? Siya lang sa kanilang dalawa if ever ang nakakaalam nun. Hindi niya rin to na ibahagi sa kapatid. Higit pa ron waring si Adrian mismo ay nakalimot na sa nangyari. Kahangalang panghawakan pa ang isang pagtatagpo na 2 taon nang pumapagitan na siya lamang ang tayong nakakaalala. Oh, I see. Samantalang natahimik na tugon ni Sir Ren. Relief and dismay made a rather odd combination on his features. Ngunit di na sinitapan Luisa iyon. Well then, tumikim muli ito. Good work today. See you tomorrow, Luisa. Yeah, kita-kits na rin bukas, boss. She made her way out of the room. Lagpas 5:00 na ng hapon, ayon sa orasang bumungad sa paningin niya. For a moment parang namamalik mata siya. She saw herself walking, papalapit sa kanyang kinaroroonan. Ngunit kumakaway ang figurang iyon at handbag ang sakbit, hindi kwaderno. Moreover, iba rin ang damit at pagkakaayos ng buhok nito. She had finally put 2 and 2 together nang nakatawang tinawag nito ang kanyang pangalan. Louis! Masiglang bati ng kakambal, walking effortlessly in black stiletto pants, an off-white pashmina, and a simple yet chic black tube dress. Mia! She called at kumamay na rin. Frankly surprised. Ngayon nang siya inakit ng kapatid doon sa kanyang opisina na incidentally nasa 26th floor ng Dover Tower sa Ortigas. Kung may lakad sila at susunduin siya nito after work, naghihintay lang ang nakatatandang kakambal sa cafe sa ground floor. Also, as far as Luisa could recall, wala silang usapan para sa araw na yon. Kasunod lang niyang lumabas ng office si Sir Ren na natigilan din ng masilayan ang dalaga. Mia? Nasambit nito. Sumandali namang naglakbay ang tiga ni Mia mula sa kapatid patungo sa designer at saka muling humantong sa kanya. Ngumiti ito. But Luisa had the odd impression na pilit at tipid lamang iyon. Did I interrupt something?
Perky pero may pagkahulugan, wika ni Mia. Nakasalubong naman sina Jopay at Kay sa baba, so we thought, hindi. Nalilitong tanggi ni Luisa. I mean, pauwi na kami. Ako, ipapa-photocopy ko lang tong mga to. She held up Ren's notes. Tsaka lang nag-register ang huling sinabi nito. Namin? Sinong kasama nito? Luisa found out soon enough. He stepped forward. Matangkad, matipuno ang katawan. Mukhang Pinoy Superman. Sa congenial smile na ipinukol sa kanya ni Adrian Benaventura, mamantakin mong yun ang una nilang pagkikita? So, you are Miss Luisa Castillo, huh? Magalang na bati nito. Ang twin sister ni Mia. He offered his hand. Nangimiman siyang kamayan iyon. Nagpatuloy pa rin to sa pagsasalita. I'm Adrian. Adrian Benaventura. Ang boyfriend ko. Siyang dugtong ni Mia. Nahalatang binigyang diin ng katagang boyfriend. Pasimpleng kinindatan pa siya ng kambal. Hindi ba, Louie? Ibang-iba sila. Magkaibang magkaiba. Indeed, they were so different from each other. Adrian had seriously wondered how he had been blind enough, stupid enough not to notice it from the onset. Sobra-sobrang pagkakaiba nila sa isa't isa. Pareho man ang kanilang mukha at pangangatawan, maski ang timbre at tinis ng kanilang tinig. Ang mga iyo'y mababaw na pagkakahawig lamang. Madaling masapawan ng mga katangiang hiwalay at likas kay Luisa sa kakambal nito. For instance, ang kanilang ngiti. He had been dazzled by Mia's smile when they had first met. Subalit ang matapat at matatag ng ngiti ni Luisa, ang una nakabigani sa kanya, ang pumukaw sa kanyang damdamin. At siya na isang tanga noon, isang tanga't gago ngayon, tsaka lang nagawang lutasin ng palaisipan ng pakikipaglaro niya kay Mia, 2 taon ang nakakaraan. Salamat sa isang crazy scheme, napakanako ng kapatid at manager nito. And somewhere in the middle of it, he had fallen in love with her all over again. With Louie Castillo, ang babaeng nagpanggap bilang kanyang kasintahan, all for the sake of her twin sister's career. Hindi sinasadya, hindi rin inaakala, ngunit eto at nangyari pa rin. Pero paano naman ang kapatid nito? Masuyong abiso ni Mia sa kanya. Nakatusok ang pirasong hipon sa tinidor na kasalukuyang nilalapit ito sa bibig niya. Game namang tumalima si Adrian. Ayan! Naaaliw na sinabuan siya ng dalaga. Chewing obediently, pasimpeng sumulyap siya sa kinaroroonan ni Luisa. Nakaupo to katabi ng kapatid sa kabilang gilid ng table nila sa La Rencontre, ang restaurant na napili nilang kainan upon Mia's recommendation. Nanatiling nakatuon ang tingin ni Luisa sa laman ng basong unti-unti nitong iniinom. Nanatili ring untouched ang in-order nitong carbonara. Is she jealous? Nalanok na ni Adrian ng hipon bago mentally batukan ang sarili sa naisip. Gago. Makaraay malamlam na hinuha niya. Isa akong gago. Isang usngal na naaatim isipin ng ganoon habang katabit nilalambing na sariling kasintahan. Seated to his right, kapansin-pansin, tumikim ang ikaapat na miyembro ng kanilang maliit na dinner party, si Ren Ishida, ang nagpakilalang head designer at boss ni Luisa sa DC. So, Adrian, anito addressing him directly, what brings you here back to the Philippines? Seeing as you are currently based in Singapore, of course. Polite and congenial man ang tono nito, Adrian could not help but get a distinct impression na palabas lamang iyon, na right beneath it na bubisit to sa pagmumukha niya. To be perfectly honest, however, the feeling was mutual. I got roped in to help out in a mass housing project na kinontrata ang Kangji, the firm I'm with, to finish, sagot niya, matching his sentence with a genuinely fake smile. I am set to return to Singapore after 3 months, unless i-request ng kliyenteng ma-extend yung stay ko. Aha. Desinteresado namang bitiw ng kausap. Alright. Biglang patuloy nito sabay baling kay Luisa. Sa Singapore ka nag-VL 2 weeks ago. Didn't you, Luisa? Tumango ang dalaga. Yup, I did. She suddenly smiled.
Parang sila lang ng boss nito ang naroroon sapagkat chummy ng ngiti nito. And you of all people should know that. Ikaw ang nag-approve ng leave kong yon, di ba sir? Adrian inwardly frowned. Di ba sir? Di yata't mas sweet pa ang tonong ginamit ni Luisa kaysa nung nagbabalat kayo pa ito bilang ang kapatid. Ren leered back. I didn't I? Huminga to ng malalim. Although nang hinayang din ako the day after makalipad ka na, mantakin mo na isama pa sana kita sa hometown ko? Hometown? Naiintrigang tinignan ni Adrian ang binata. Doon ako sa Palawan lumaki. Paliwanag ni Ren sa kanya. Sa nayo ng tanglad, may 1 oras na biyahe by boat mula Puerto Princesa. Ibinaba nito ang baso ng San Mig Light, tsaka tahimik sumenya sa waiter para magpa-refill at bumaling muli sa kanya. Nagkataong nakatanggap ako ng imbitasyon para dumalo sa isang kasalan doon, the very next day na makaalis si Luisa. Tanglad. Adrian repeated softly. Pamilyar ang pangalan sa kanya. Alright. Doon kayo nag-shoot, di ba? Paklarong tanong niya kay Mia, na waring nanigas nang marinig iyon. You were telling me about it yesterday when you picked me up at the airport? Well, oo. Tugon ng kasintahan, only to be cut off by Ren. Yeah, we did happen to meet in Palawan, didn't we, Mia? Evidently uncomfortable with the question, inirapan lang to ng dalaga. Mukhang may pinagsasaluhang lihim, si Ren Ishida at Mia. Samantalang magla-level up pa ang relasyon ni Luisa at Adrian. Gayong sometime 2 years ago. Na-in love sila sa isa't isa sa unang pagkikita. Yan ang ating aabangan sa huling kabanata ng ating kwento.